Hi guys! Good day everyone! Nagluto ako guys ng pork meat na minarinate ko last night. Na overnight ko na marinate ng vinegar, soy, lemon, para naman mabango. So, nagisa muna ako guys ng onion and fresh tomato bago ko ilagay itong minarinate ko na pork meat para naman may lasa siya guys. So nilagyan ko to siya guys ng maraming fresh garlic bago ko ilagay, finalize yung pork meat na minarinate ko. So ayan siya. Tinanggal ko yung mga white parts niya. Ito siya guys, meat na talaga siya. Pero yung parang taba niya sa meat, hapon tinanggal ko kasi ayaw ko i-direct ihalo yan, yung parang para hindi malangsa yung parang yung parang white na parts niya, at para malinis naman siya kasi kakainin naman natin yan guys. At saka pag ihalo mo siya direct, yung hindi mo tinatanggal, parang siya para sa akin lang, parang malangsa siya. So para malinis ang meat, kahit may bones siya, basta importante matanggal yung parang yung danlog ba, yun yung parang madulas siya sa meat. Tinatanggal ko talaga yan lahat guys, kasi gusto ko kahit may bones siya, pure meat talaga siya, at saka with bones na. So tinatanggal ko lahat yan, yung parang madulas na meat, kasi para hindi malangsa, para malinis yung meat talaga. Guys, i-stir muna natin to guys, at medyo i-high natin kunti yung heat dito. Ayan siya. So, na-on ko na yung surface light para naman maliwanag dito sa natin guys, sa stove. So nagluto ako kanina guys ng rice green bean. Hindi ako nakapag-video kasi nakalimutan ko. So nag-start ako nagluto nito, itong hapunan namin ni Habi. Actually it's 4:47 PM na dito sa amin ngayon guys. Nakalimutan ko ilang pounds yung pork meat na nabili ko. Kunti lang kasi kami lang naman may Habi, at saka gusto ko yung bago talaga na meat. So kita nyo siya, pure meat na siya, kahit with bones siya. Tapos may extra meat din siya sa gilid ng bones. Pero ginupit ko lahat yung parang yung tawag sa ganyan guys, yung parang madulas siya na tingnan nyo parang meat din siya, pero parang sabi na yun ang malangsa, sabi ng mama ko. So yun ang nakagawian ko guys na paglinis ng meat, para hindi malangsa kahit sa chicken or beef, basta meat. So depende siguro sa iba-ibang style sa pagluto. So yun ang nakagawian ko talaga guys sa pagluluto. So ayan guys, nagbe-boil ko siya sa sarili niyang sauce, at saka nilagyan ko din yan ng olive oil. Binibili kasi ni Habi guys ang olive oil talaga. Mahilig si Habi sa olive oil. So yan. So nag-boil na siya guys. Ayan. Nag-boil na siya ng mga 20 minutes. Pagpatuloy natin yung video ngayon kasi nag-boil na siya. Actually nilagyan kasi madali siyang mag-soak yung sauce niya na marinate ko. So I decided na lang guys na init ako ng hot water sa electric kettle para ma-absorb naman siya, at saka second siya guys, malaga talaga, yung lutong-luto yung loob sa meat niya, na para hindi, kasi may iba kasi na kung tingnan mo luto na siya sa labas pero
pag kainin mo na siya, medyo ano pa siya, may blood sa loob. So ayaw ko yung ganyan guys. Gusto ko talaga yung well done talaga, lutong-luto talaga na sigurado. Kasi pag hindi talaga malaga ng maayos, minsan may ano pa siya, blood sa loob ng bones niya or meat. So malangsa siya pag hindi mo talaga i-boil ng tamang pagluto. Potato, kaso wala na pala akong potato, isa na lang yung potato ko. So para hindi masayang, kinat ko na lang itong potato ng malaking hiwa, basta may pang-ricado lang ng kunti. At saka ano, kasi kumpleto naman siya ng ano guys, yung ano niya, ingredients. So luin naman natin guys, para naman mag-absorb yung ano niya dito, yung mga ricado. So yan guys, medyo ano, malapot na talaga yung ano niya, yung sabaw niya, kasi na-boil ko siya ng matagalan talaga guys. Lutong-luto na talaga siya, at na tikman ko ng konti kanina, hindi ko na-videohan. Super lambot siya guys. So kasi medyo may bones to siya, so I left some pure meat naman sa gilid dyan para naman malasa pag kainin. So na-boil talaga siya ng matagalan guys, kaya medyo nakita nyo malapot na yung soft niya, lutong-luto talaga siya. So after this, ihalo ko na ang kaunting potato natin kasi wala na akong stock pala ng potato guys. So yung isang one big potato na lang, I cut it sa malaking ano, slice para na lang parang pang decoration na lang guys. Yun na lang ang idea ko, kasi medyo alanganin na din pag pupunta pa ako sa store. So okay na yan. So ayan siya. So ayan, ilalagay ko na ang ano guys, potato. Maliit lang yung potato ko guys, kasi ano, wala na pala akong potato. So I expect na nasa ano pa, meron pa ako dito. Sa madali lang yung maluto guys, kasi parang pang decoration lang siya, pang pa-attract. Kasi maraming ano naman siya, onions. So depende din. Ang plan ko sana, lalagyan ko siya ng green pepper na chili, yung medyo tiny siya, kasi wala akong stock guys. So at least lutong-luto talaga siya. Ayan siya. Ayan, so malapot na siya. Nilagyan ko na ng additional white onion guys, para pang ano niya, decoration naman. Kasi yung ginamit ko kanina guys, ito red onion. So additional the white onion. At saka lutuin natin ito siya guys ng parang half cook lang, para ano siya, hindi overcook din yan, para masarap siya. Kasi mas masarap kasi medyo half cook siya, pang decoration siya. Ayan siya, yung first white onion natin mga guys. So i-mix muna natin guys, para masarap, bago natin ano na, para ano siya, ihain so ano na, dinner. Kasi kadarating lang din yung bosin ni Abby. So
So, sinadya ko talaga guys na medyo mag-dry yung ano niya, soap para ano siya, malapot yung sabaw niya. At saka itong white onions, gusto ko siya yung ano lang, parang hot ko. Kasi maluluto yan lang naman ko siya guys, ang white onion sa steam. Bali sa init ng ano dito. Sa pan na pinaglutuan natin. So, ayan guys. Sabi ni Habi, mukhang masarap daw naman ang luto ko. So, actually, kadarating lang ni Habi from work. So, tamang-tama ang dating ni Habi para sa hapunan. Sabi niya, naamoy niya daw ang amoy ng niluluto ko habang nagpa-parking pa siya doon sa harap ng ano guys, bahay. So, ayan siya guys. Mas masarap to siya guys. Pwede din lagyan niyo siya kung gusto niyo ng pineapple na nasa can, kahit kunti lang para masarap siya. Depende din kasi guys sa gusto niyo, kasi paiba-iba naman tayo ng hilig or version sa pagluluto. So, ito lang siya guys, yung simpleng hapunan namin ni Habi. So, lutong-luto siya kasi medyo crunchy din siya para ano, may konting sauce lang siya na ilan. So, ihahain ko na to siya guys for ready for dinner na mamaya namin ni Habi. At saka konting rice din at green beans. So, yun lang ang simpleng dinner namin ni Habi guys. Ito siya. Ayan. Thank you guys for watching. So, ayan guys. Kain na tayo guys. Ready for dinner. That's it everyone. So, ito yung simpleng hapunan namin ni Habi ngayon guys. Kain tayo. So, ito na yung dinner ni Habi guys. Konting rice at saka konti lang yung nilagay ko dito guys sa small bowl plate natin. Gayon. Kasi alam nyo naman hindi masyadong kumakain si Habi ng too much. Kasi control din siya. May, yung tamang-tama lang guys. So actually nilagyan ko yan guys ng huli. Buti na remember ko nilagyan ko siya ng parsley. Yung shredded na nasa bottle na kaya may green kunti dyan. So ayan, masarap siya. Masarap yan siya guys. Lalo na paglagyan nyo ng pineapple kahit konti lang from the can. So ito yung bagong luto ko na rice na nauna ko naluto kanina guys for dinner of Habi. So hi guys, andito na ako ngayon sa car guys. Kalalabas ko lang sa bahay. Bumalik ako guys kasi nakalimutan ko ang susi sa ano ba to, sa car, kasi yung dinala ko ito siya sa front door. Kasi dinala ni Habi guys yung clicker dito sa garage, yung parang remote sa garage, kasi isa lang yun. So ano, dinala ni Mr. kanina, nakalimutan niya kasi mas easy dito lumabas sa garage kasi. So bumalik na naman ako. Tapos ano, hinanap ko yung car key ko kasi nakalimutan ko kung saan ko nilagay. At least nakita ko doon pala sa na mix ko doon sa bathroom, doon sa sisidlan ng mga ano ko guys, yung hair clip. So naglagay-lagay tayo ng kunting hair clip dito sa gilid guys kasi mainit natin. So aalis na ako guys before mag-close sila kasi hapon na dito guys. So ang klima dito guys parang wala sa tama. Bumalik na naman sa ano, sobrang init talaga ngayon guys. Di maintindihan ang klima dito ngayon, so kaya naligo tayo kasi sobrang init guys. So alis na tayo guys. Yung friend ko na old lady guys sa likod, naglilinis siya sa bahay niya. Ay nakalimutan ko yung brake pala, kaya pala that's why.
ako dadaan sa isin. So nakuha na namin itong ano guys, yung car ko. Naibalik na namin ni Habi yung ano guys, yung malaking sasakyan na nagamit namin ng ilang weeks din, yung ano rental car. So naibalik na namin kasi tumawag na sila at sabi nila pwede na daw ma-pick up namin itong car ko, kaya so nakuha na namin ito. Kaya ano, back on reality naman tayo guys, kasi ano, ito na naman ang ginagamit natin, yung car natin. So I'm so happy naman, at least na-fix talaga nila yung gas-gas sa gilid, yung problem. So I'm so happy at thankful kay Lord na at least kahit papano na solve yung ano guys, yung problema sa car natin. So kaya binalik na namin yung ano guys, yung rental car na white color na Wagoner. Back to reality na tayo guys. Kasi ito na yung car natin na ginamit na naman ngayon guys. Grabe ang init dito ngayon sa amin guys. Grabe talaga. So pupunta muna ako sa cleaners, then last donation. Grabe yung init dito. Parang hindi mo makita yung ano, traffic light sa sobrang silaw. Ang init nila dito guys, minsan nakakasakit din sa ano, sa balat. Wala lang yung init natin guys sa Philippines, dito sa California grabe din yung init nila dito, sa totoo lang. Ano na naman, traffic kasi ano na, weekend, Friday. Lalo na pag Friday kasi dito guys, mas ano sila, busy, ma-traffic kasi Friday na weekend.
guys, damit sa ano, sa harap ng malapit lang dito guys sa Reales Wells Fargo Bank. So dito kasi yung ano nagustuhan ni hubby na mag ano ng damit kasi dati ay. So ito yung ano dito guys, cleaners na i-drop ko yung blazer namin ni hubby. Sandali lang ako naman dito guys, so i-drop ko dito. Yan yata yung may-ari, kababalik. Pupunta muna ako dito guys sa cleaners, andito na ako guys. Nakabalik na ako dito sa car. Dito ako sa harap talaga nag-parking kasi marami naman guys cleaners doon na medyo malapit-lapit na nalagpasan ko na. Pero dito kasi ang nagustuhan ni hubby, pero mabait siya, may edad na. So dito kasi ano si hubby guys, dinadrop niya yung damit niya na dapat lang labahan talaga dito sa cleaners. So nag-charge sila ng amount 41.97, mahal-mahal na din. So pipick upin next Friday, pero sabi niya next Friday, pero ang nilagay niya dito Thursday sa 10:24, 5:18 PM. Faras yung name niya. So ito yung receipt niya guys na ipakita mo pag mag-claim ka na ng item mo na pinalabahan mo dito sa cleaners. Kasi hindi yun pwede doon sa ano guys, sa washing kasi dapat talaga yun sa pang ano yung pang labahan kasi ano silk yung ano ni hubby guys, yung long sleeve niya, yun ang terno ng ano talaga niya na nabili before yung suit niya na branded na Americana. So grabe yung ano dito ngayon guys, klima. Pinagpapawisan na ako, kaliligo ko lang. Ay nako. So nagluto ako kanina guys ng pork meat, so natapos ko. Balik na naman tayo guys. Same pa din yung way na dinaanan ko guys. Kamusta yung ano nyo guys, yung araw nyo din, kung saan man tayo, kamusta yung araw nyo, yung buhay-buhay nyo din. Sana nasa mabuti din kayo guys, kahit anong struggles ng life, kailangan maging matatag pa din tayo. So ito lang yung lakad ko, silaw. So ito lang yung ano ko guys, lakad ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na tong vlog ko ngayon guys, wala akong masyadong ganap kasi ito lang yung lakad ko ngayon. Akong masyadong ganap ngayon guys, so ito lang. So pagpasensyahan nyo na.
guys, andito na ako, padarating ko lang sa bahay naman. So pagpasensyahan nyo na itong content natin, tong vlog natin ngayon guys, kasi wala talaga akong lakad na maano ngayong araw. So after nagluto or pumunta lang ako doon sa cleaners para matapos na yung kasi actually last week ko pa yan doon sana dalhin guys sa cleaners, pero sa sobra ding busy namin ni Habi kasi hindi na ako nag-vlog itong mga ilang araw din guys, kasi dinahandahan namin, nililinis itong mga gamit namin na nasa malaking boxes, din ino-open namin ni Habi. Tapos yung sabi ko nga, sinisegregate namin dahan-dahan kasi hindi talaga madaling matapos kaagad guys. Na we realize, me and Habi, na pag marami ding gamit, we decided na lang na kahit mga bago siya, tinago lang namin sa boxes. We decided na lang ni Habi na ihatid namin dahan-dahan sa donation ang mga stuff na hindi na namin kakailanganin. Okay, kasi yung lang ang sabi namin ni Habi, makakain lang tayo, maka-shopping ng konting damit. Yun lang naman kasi ang fun namin ni Habi. Tapos mostly na lumalabas kami lalo na pag weekend. So sabi ni Habi, kaysa ma-stuck lang dyan sa garage ilang years, so hindi lang namin magamit din guys kasi sa sobrang dami ng gamit. So kahit masakit sa loob ko kasi sabi ko, kung sana may bahay tayo sa Philippines na sa atin, madahan-dahan ko tong iba na ma-package. Pero ang problema kasi guys, mostly breakable siya, magaganda sana, pero nahirapan din kami ni Habi pag ibalot-balot pa na lang, me and Habi, we talk about it na to better na i-let go na lang sa sa ihati namin sa donation sa Savers sa thrift store para naman mapakinabangan yung gamit kaysa itago lang namin dito guys sa garage. So yun ang reason na hindi ako nakapag-vlog ng ilang mga days guys kasi nabusy talaga kami at saka hindi mamadaling hindi kaagad matapos namin ni Habi, lalo na pag nasa work si Habi, ako naman. So minsan kung lang yung makaya-kaya ko na hindi too much heavy yung gamit, kinakarga ko sa car at ihatid ko naman doon sa Savers kaysa walang ginagawa. At least dahan-dahan ang trabaho na ihatid mo doon hanggang time will come matapos din namin to ni Habi. So kaya sabi namin na mas i-enjoy na lang namin yung time na maglabas kami kung walang work si Habi kaysa then ang gamit ang dami. So kailangan na namin i-let go para parang peace of mind din ba, peaceful pag walang masyadong gamit din. Okay lang yung damit guys, kahit magbili-bili ka palagi ng damit, kasi pag hindi mo na kailangan yung damit, so easy lang ilagay mo sa empty boxes naman at saka ihatid ko doon. So minsan nilalabahan ko pa before ko i-donate para malinis naman, pino-fold ko tapos i-file ko sa empty boxes. So bago ko ihatid doon para malinis naman bago nila ibenta doon sa thrift store. So yan lang guys ang vlog ko muna, pagpasensyahan nyo na guys. Ito lang yung vlog ko ngayon guys. Sana huwag kayong magsawa manood sa mga videos din namin ni Habi. So please subscribe naman sa channel namin ni Habi guys. Hope na sa mabuting kalagayan din kayong lahat kung saan man kayo. Thank you talaga guys sa panonood at pag-spend ng time niyo sa panonood ng mga videos namin ni Habi. So stay safe and God bless everyone. See you in next vlog again guys. God bless you. Please like and share and subscribe sa our channel ni Habi. Thank you guys. God bless you. Bye. Thank you.